So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At ito mga kahombre ko ito na po ang ating pang-apat na content para kay Mr. Val Santos Matubang. Meron po akong nasagap na source sa ating mga netizen, sa ating mga kahombre. Concerned netizen lang po ito mga kahombre ko. Ito po ang sinend niya sa akin at nakuha niya po ito sa mismong official government site ng FDA, which is fda.gov.ph. Atin pong basahin mga kahombre ko. FDA Advisory Number 2025-0332. Public health warning against the purchase and consumption of the unregistered food product VSM Kalingap Kape Premium Strong Coffee 11-in-1 Healthy Coffee Mix. So makikita po natin dito, galing sa official website ng FDA na unregistered food product po ang binebenta ni Mr. Val Matubang aka Team Kalingap. Illegal siyang i-consume at illegal siyang ibenta, mga kahombre ko. Wala pong proper na documentation. FDA yan, mga kahombre ko So sobrang halaga nito na ito tugunan nyo. Ibig sabihin, illegal magbenta niyan. Kaso, nakakagulat lang, natuloy pa rin ang pagbenta ng ating pastor na si Mr. Val Santos Matubang. Ayan, nakikita nyo naman dito. Nagbebenta siya nung kanyang kape na unregistered. Tapos, meron pang isa na mataas din ang followers niya na tumutulong din sa pagbenta. Yung Virgilin Cares po, 2.0. Alam mo, Virgilin, kung sino ka man, delikado tong ginagawa mo na ipinopost mo pa online. Naawa ko sa'yo actually. I'm sure hindi mo to alam. I'm sure wala kang idea. Siguro binayaran ka o nagtanong lang siya sa'yo kung pwede mo siyang tulungan. Kaya mo ito ginawa. Pero now na alam mo, be careful kasi maari kang habulin ng gobyerno dahil dyan. Kumbaga, pinapalabas ng FDA na unhealthy yung product kasi hindi na-check upon arrival. Okay? Hindi siya na-check ng government kung okay ba siya. So delikado po yan mga kahombre ko. Huwag kayong bibili niyan as per FDA. Delikado yan mga kahombre ko. Kapag may nangyari sa inyo, yari kayo. Kanya-kanya yan. Ako mga kahombre ko, stupido naman na manira tayo ng negosyo ng may negosyo. Wala naman tayong pakialam sa ganyan. It's just that it happened na FDA mismo yung naglabas ng panukala na yan. Pinapaalam ko lang sa inyo para maging aware kayo sa mga consequence ng ginagawa nyo or gagawin nyo. Now mga kahombre ko, mapaling na po tayo sa magandang situation kung saan finally nagsalita na po yung babae na nag-post ng viral tungkol sa tinulungan kuno, tungkol sa pabahay na naitulong ni Mr. Val Santos Matubang, Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ganito po kasi yan. Una po sa lahat, yung pag-vlog po nila Pastor Val kay Lolo. Kinalimutan niya po yung lolo ko kasi nga po doon po siya unang nagsikat na palabas po sa TV. Tapos po, yung namatay, wala man lang po siyang paramdam. Tsaka po siya nagparamdam yung siguro 2 months na po. Meron nga din pong kulang. Yung kulang po sa, wala po siyang kwarto. Ano lang po talaga siya. Totally bahay lang po talaga. May kusina man nga po, wala man pong flooring, ganun po. Kahit po sana hindi na lang po pinatuloy yung bahay, nagdalaw na lang po sa salamay ng lolo ko. Kasi po siya po yung una nag-trending na nagtulong. Kaso po wala. Tsaka po maparamdam, wala na. Sa totoo lang, tulad nga ng sabi ko, wala namang masamang tumulong. It's okay, man. That's a good thing na tumulong po si Mr. Val Matubang, Nakita naman natin na meron naman siyang bahay, meron naman siyang bubong and all. Ang problema lang dito, mga kahombre ko, iba kasi yung lumalabas sa publiko. Lumalabas na akala mo talaga
napakaayos ng bahay na nagawa sa'yo, talagang solid yung bahay na nagawa sa'yo. Eh, yan pala, akala ko nga 500K per house eh. Kasi yun naman talaga minimum na magagastos mo, tama? Kapag ka magpapabahay ka, kasi iba yung tunog eh. Ang sabi niya mga kahombre ko, na meron akong pabahay, 251 na pabahay. Mga kahombre ko, syempre iba yung meaning ng pabahay. Kasi kung ganun pala, tulad nung dito sa unfortunate na natulungan ni Mr. Val Matubang, no? Eh, hindi po yan pabahay. Ayan eh, pabahay nagagamba. Pabahay nagagamba dapat, specified dapat. Hindi to pabahay sa tao, pabahay sa gagamba. Nakausap ko na yan si Kuya Bal noon. Sabi niya, re-relubit daw, nakita niya. Hindi man talaga niya tinapos. Sabi ko, kala ko nalimutan mo na kami. Ay wala mo naman daw siyang na ay. Hindi naman daw siya ang ito si anak na daw niya. Noong pang May, matagal na. 1 taon na nga nakalipat. Hindi lang niya tinapos talaga. Hindi mga flooring ang siminto sa kusina. Pag naulan, nalabas ang mga tubig. Gawa lang niya, sabi niya, wala siyang gagastusin na dito at wala siya. Noong pang 2015, pinunuan niya ito ay matagal. Naging 16, 2016, 17. 17, tinapos na niya kahit hindi pa tapos ang bahay. Narinig nyo naman, di ba? I understand na at least may bubong and all, kaso iba yung tunog. Iba yung tunog. 251 na pabahay. Tandaan nyo pabahay. Yun ang sabi niya. And one more thing, no? Narinig din naman natin sa babae. Meron daw specifically na mga sponsored na tumutulong sa bawat tao na nangangailangan ng bahay ko. No nga, sabi nga nito, di ba? Nitong babae na to. Pag may sponsor lang po siya, saka po siya napunta dito. Hindi po galing sa kanya. Sa akin po, sana po, kung matulong po sila, 1 tao mo natutulungan nila bago sila malipat ng iba. Kasi po, nag-aagaw-agaw po sila ng sponsor. Kung sa iyo po, tulong mo, sa iyong kusang tulong, hindi po yung sponsor lang yung matulong. Tapos pag hindi po nagtulong yung mga sponsor, wala ka na. I-risk ka na po. Sana po ay makatulong po sila sa totoong pera po nila, yung hindi po sila mayabang. Katulad po yung ginawa po sa amin. Dahil naghahabol sila ang Team Kalingap sa content, napapabayaan ngayon mga kahombre ko, yung mga bahay na dapat tapusin nila, hindi nila matapos. Matulong dito, tapos may tutulungan na naman pong iba. Di napapabaya po yung ang nangyari po kasi niyan ay pag may sponsor siya bago siya magpunta dito, natulong siya sa iba. Kunyari, tinutulungan niyo po kami. Matulong sa iba. Di, yung sponsor po nag-aagawan. Napapabayaan na po yung isa, di ba po? Nag-aagawan na po kasi sila ng sponsor. Kaya po, siguro gano'n, napabayaan na talaga. Tama nga siguro yung sinasabi ng mga netizens, no? Na kapag wala ng views, yung video tungkol dito sa specific na tinutulungan, umaabante na sila. Yun na yun. Kasi syempre, panibagong project, panibagong sponsor. Gets nyo ba? Yun lang yun. So, kailangan umabante. Ibang pera na naman yung hahawakan nila. Ganun yun. Siyempre, mga kahombre ko, ikaw ba naman, tumutulong ka? Siyempre, hindi ka naman tanga, kahombre ko. Alam ko yan. Bigyan ka ng sponsor ng 1 milyon. Magpabahay ka, 1 milyong piso ibibigay ko sa'yo. Wala ka bang kukunin doon kahit konti man lang dahil sa pagod mo? Siyempre, ano ka tanga? Wala, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Siyempre. Meron niyang porsyentong kinukuha para sa kanya. Obviously, man. Come on. Kaya siguro, may chances na hindi natatapos yung pabahay niya. Yun na nga yung problema. Nakakaawa tuloy yung mga tao, mga kahombre ko. Kasi syempre, umasa yan. Sinabi sa video ni Val na, "Look, eto, tinulungan kita. Savior mo ko." syempre, inaasahan ng mga tao na, Okay to. Finally, may bahay na ako. Habang buhay ko ng bahay to. Okay na to. This is mine forever. ayun, after few weeks, few months, same problem. Masakit sa ulo. Again, yung tinulungan mo, wala nga kapera-pera. Sana hindi mo na lang tinulungan. Yun lang naman yun. Ganun lang naman yun. Sana hindi na lang pabahay ang ginawa mo. Sana panegosyo na lang. At least sila na mismo gumawa ng bahay nila. Bahala sila sa buhay nila, di ba? Wala man po siyang binibigay na papeles. Sa amin po talaga itong lupa. Lupa po. Kasi kung pabahay kasi mga kahombre ko, or Mr. Val Santos Matubang, iba kasi yung tunog pabahay Alam mo ba ibig sabihin ng bahay? Ibig sabihin nandun yung comfort mo. Nandun yung safety mo.
nandun yung buhay mo. Siyempre, man, hindi mo may iwasan na magreklamo yung mga tao kasi pabahay yung tunog mo. Sana sinabi mo, paposporo. Yun. Okay na yun, paposporo. Oh, understandable eh. Paposporo lang naman to. Okay lang, wala naman sinabi si Mr. Matubang na pabahay. Paposporo to, so goods na. Wala nang reklamo. Eh wala. Ang benta mo sa tao, pabahay. Eh obviously, magre-reklamo talaga yun sa'yo. At ang isa pa, no, na hindi rin maganda na lumalabas dito is basta makatulong lang, okay na yun. Siyempre, hindi po pwede yun. Kung tutulong ka, edi isagad mo na. Hindi pwede na tutulong ka, 20% lang itutulong mo, tapos okay na yan, basta nakatulong ako, abante na ako. Eh, katangahan po yun, mga kahombre ko. Ako, para sa akin, ako hindi ko gagawin yun. Siyempre, kung isa lang ang kaya mong tulungan, isa lang tutulungan mo. Wala po yan sa quantity, nasa quality yan, mga kahombre ko. Diyos ko naman. Ano ba pipiliin mo? Nagkaroon ka ng pabahay na 251 na sapilitan? O isa o 5 bahay na pero ayos talaga. Habang buhay ka nilang titingalain. Eh wala. Most probably, ito yung una sa napakaraming susunod na magpapa-interview sa akin, for sure. Kasi sigurado puro ganito yan, mga kahombre ko, di ba? Natutuluan po, kaya ganyan po siya. Anyway, kung ang pagtulong mo, hindi mo rin naman kukumpletuhin, eh di wag ka na tumulong. Ganun lang naman yun eh. Ayun lang yun, mga kahombre ko. Anyway, kahit papano, yung aking duda nung simula, na totoo bang tulong nito, bla bla bla. At least kahit papano na nabigyan ng linaw. In fairness to Mr. Matubang, tumutulong pala naman talaga. Kahit ako, sinabi ko doon sa tao na, kahit papano, may bubong ka naman, may kusina ka naman, may kuryente ka, wala nga lang tubig. Pero versus kesa naman dati. Diba? At least, meron kang natitirahan, tama? Tumutulong, ganun talaga. What you gonna do about it? Ayun nga lang, yung palabas nga lang sa bunganga, sa bibig ni Mr. Matubang, iba. Kaya iba yung dumarating din, iba yung perception ng tao sa ginagawa niyang tulong. O tulad niya, nakapangako pa pala siya dun sa matanda kay Lola na ipaparenovate daw niya, hindi niya na binalikan. Sabi niya, re-relubit daw, nakita niya, hindi man talaga niya tinapos. Sana hindi ka nalang nangako. Ayan yung problema kapag sobrang daldal mo, no? Ayan yung nangyayari. Sana hindi ka nalang nagsalita. Okay na yun, man. Wala. Ganyan talaga. Yun lang. Kayo, ano ba sa tingin nyo, mga kahombre ko? Sana naman po, naalala niya pa din po yung taong nagpasikat po sa kanya kahit yung dalaw na lang po. Hindi na po pagpapaayos. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.